na to. Meron pa silang papiyapiyatos na hawak doon. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiyaan yung ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika. Wow! Talagang ako po, hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Isipin ninyo, ang ini-issue natin sa Vice President natin, piatos! Alhamdulillah, salamat po at ako po ay naimbitahan niyo muli. At ako po ay laging sabik na pumupunta dito dahil no holds barred lagi tayo. Yan. Walang kasinungalingan. Yun, yan. Opo, sir. Ito pong paksa natin ay napaka-angkop sa ating panahon ngayon dahil last year pa po niyo pala na-forecast itong ating kahihinatnan na energy crisis. Last year, June. Tama ba, sir? Opo. Paano niyo nasabi, sir, na dapat maghanda na tayo as early as June 2025 na nangyari ang tensyon May 2026? Opo. Una po sa lahat, kasi kailangan po natin balikan. Hindi po tayo pwedeng biglang tumalon. Tayo po ay naging tagasunod ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po sa kadahilanan tayo ay tagahanga o tayo po ay in love sa kanya. Tayo po ay naging tagasunod ng ating mahal na dating Pangulo dahil naniniwala po tayo sa kanyang mga sinasabi. At isa po ito sa kanyang sinabi noong siya ay namumuno, nang siya ay Pangulo. Sinabi na po niya yan, na abangan natin ang pwedeng mangyari sa Israel at sa Iran. Masabi na po niya yan. Ngayon, bakit po niya nasabi? Sapagkat ang ating pong dating Pangulo ay estudyante ng kasaysayan. Hindi po siya manghuhula, hindi siya masasabi natin isang propeta, hindi po. Siya ay estudyante ng kasaysayan. Katulad ko po, kaya po ako naging tagasunod niya dahil estudyante po ako ng kasaysayan. At kung susundan po natin ang kasaysayan, talaga pong dadating dyan sapagkat, kung naalala niyo po, meron pong isang dating NATO general, ng pangalan po ay Clark. Ang sinabi niya, noong minsan ay pinatawag sila ni Presidente George Bush Jr. sa isang meeting. Ang sabi niya, narinig niya, sinabi sa briefing na lulusubin ng bansang Amerika itong mga bansang nasa gitnang silangan. Ang Iraq, Lebanon, Iran, Syria, Libya, lahat po yan. 2001 po yan. So, yan po ay inabangan natin. Bilang tayo po ay estudyante ng kasaysayan, sa sinabi po ni Ginoong Clark, at alam ko po, narinig yan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at naiintindihan niya. Kaya po sinundan ko yan. Noong pong nangyari, una po kasing nangyari, yung pinatay ang Hamas leader sa Iran. Yan po ay naganap po yan ng 2024. 2024 pa lang po. Noong pinatay po yan, nagsabi na ako. Ako po'y gumawa na ng speech sa Senado. Sinabi ko na po doon na hindi ito biro. Sapagkat sa kasaysayan din po, tandaan po natin, ang Iran po ay hindi parang Iraq. Ang Iran ay hindi parang Libya. Hindi po yan Arab country. Correct. Okay? Ang Iran po, ang kasaysayan po niyan, yan po ay Persia. Kung alam po natin kung ano ang Persia, yan po yung Persian Empire. Oo, sa matagal na panahon, they ruled the world. Okay? So hindi po sila yung mga tipong makigegera tapos susuko. Hindi po sila yan. So nung tinira po ang leader ng Hamas, doon ko na po nasabi na magtutuloy-tuloy na to. Sino ba ang Hamas? Okay, kailangan balikan din po natin kung sino ang Hamas. Yan po ang mga leader diyan sa gobyerno, diyan sa Palestine. Okay? Alam naman po natin na mayroong gera ang Palestino at ang Israel. Ako po'y, tandaan po ninyo, ako po'y isang Muslim, pero ako po'y naniniwala sa dalawang state. Okay? Yan po kasi ang ruling ng United Nations. Okay? Na kailangan 2 states. Meron talagang Israel, meron talagang Palestine. So,
yung nangyari pong pagpatay doon sa Hamas, ay sigurado na po ako, sabi ko, magkakagulo na. Kakalat na ito. Sapagkat sino ba ang sumusuporta sa Hamas? Ang sumusuporta po sa Hamas ay Iran. Yan naman po ay hindi yan inililihim. Pag nanood po tayo talaga at nagbasa tayo ng kasaysayan, makikita po natin talaga. At pati ang Hezbollah na nasa Lebanon, sila din po ang tumutulong sa Palestinian struggle. So ito pong mga nangyayari na ito ay mula pa doon sa nangyaring atake naman ng Hamas sa Israel noong October. Kung naalala niyo po, sila po nilusob din. Ano? Kaya ito po talaga ay hindi natin kailangan maging manghuhula. Ang kailangan lang natin ay analyzation. Ano po ba yung dapat nating inanalyze? Na itong bagay na ito ay hindi ito maayos sa usap. Dahil ang bansang Israel po ay handa. Sila ay handang ipagtanggol. Karapatan po nila yan. Ipagtanggol ang kanilang bayan. At ganun din naman po ang Palestino at ganun din naman ang Iran. Ito pong lahat ng ito, ipinagsama-sama ko po at dinala ko sa Senado. Sinabi ko sa kanila, mga mahal kong kasama, hindi ito maaayos. Dapat ngayon pa lang ay naghahanda na tayo. Hindi po sila nagresponde sa plenaryo, kaya ang ginawa ko po, sinulatan ko ang mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ko sa kanila na ito, kailangan natin magkaroon ng plano sa pagkain. Number 1, pagkain. Number 2, langis, kung saan tayo kukuha. Pangatlo, sabi ko sa kanila, kailangan makahanap tayo ng lugar. Katulad po, isipin nyo, ganun kagaling ang ating dating Pangulo. Nakita na niya na kailangan tayo magkaroon ng sariling supply ng langis. At nasan ba yun? Nandoon sa West Philippine Sea, sa South China Sea. 2022 pa lang po, binuhay ko. Yan po ang unang-unang privilege speech ko. Sinabi ko na kailangan buhayin natin yung hakbang ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte magkaroon ng joint exploration ng langis. Bakit? Kasi kailangan po natin magkaroon ng sarili natin. Hindi po tayo pwedeng habang buhay nag-i-import ng langis doon sa gitnang silangan. Meron tayo. At higit sa lahat kako, sumunod na aking privilege speech ay yung ating, kung natatandaan niyo po yan, at alam ko na pati ang ating mahal na Pastor Apollo Kibuloy, tulungan niya ako dyan, yung ating Sabbath claim. Dahil totoo po yan na ating yan eh. Na dapat meron na tayong tamang pakiki-negotiate. Hindi po away, inuulit ko. Ayoko ng away. Pwede naman po tayong makipag-usap sa Malaysia at pag-usapan natin yung claim natin dyan. Lahat po yan, hindi po natin kailangan maging manghuhula. Maging tama lang ang ating analyzation. Kung totoong mahal natin ang bayan natin, hindi dapat tayo umaasa sa utang. Kasi pagka tayo, puro utang na lang at hindi natin iisipin kung paano tayo tatayo sa sarili nating paa habang buhay po tayo magiging alipin. Kaya po ngayon, alipin tayo. Hindi po tayo literal na hinahagupit ng mga pamalo, pero hinahagupit tayo ng presyo. Pagtaas ng ganito, nawawala ang gasolina after 30 days. Lahat po yan nakalulungkot. Kaya po sana, ang sinasabi ko sa mga kasama ko, lagi, paulit-ulit, huwag tayong maging bulag sa usapin ng pagiging patriotic. Kasi yan ang problema ho natin eh. Kapag pinag-usapan natin yung pakikipag-usap sa China, pakikipag-usap sa Russia, tatawagin ka ng traidor. Tatawagin kang taksil. Taksil! Taksil sa senador. bayan. Alam niyo po, kung meron pong isang tao na matatawag natin na pinaka-Pilipino sa lahat ng Pilipino, ayun na po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagiging bias. Baka sabihin na, hindi, kasi si Robin Padilla, sunugin mo yan, mangangamoy Duterte yan, pigain mo yan. Hindi po, doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa totoo. Nangyari na ngayon sa harap natin. Nakita ninyo? 4 years na ang foresight ng ating dating Pangulo na mangyayari ito. At ito ngayon, nasa harap natin ngayon, mga kababayan. So, ibig nyo sabihin, lahat tayo ngayon, maka-China o maka-Russia? Hindi po. Ang gusto ng ating dating Pangulo ay kaibigan natin ang lahat ng mga bansa at tayo ay maging pro-economic country.
Hindi tayo pro-military country. Hindi ko po sinasabi at minamaliit ang ating sandatahang lakas. Hindi po, tama, magpalakas tayo. Dapat lang. Pero hindi dapat yan ang binabandera natin. Sa totoo lang, ako gulong-gulo doon sa pinamamalita natin na napapalakas tayo. Hindi. Dapat nga, nililihim yan. Oo, pero dapat ang unahin natin, ang kababayan natin, ang mga Pilipino maging malakas. Sila muna. Paano sila magiging malakas? Iahon natin sila sa kahirapan. Kapag yan kumain na ng tama sa 3 beses sa isang araw, may magandang trabaho, may magandang sweldo, may tahanan na pwede niyang tawagin na kanyang kaharian. Yan ang magiging pinakamatibay na Pilipino. Yan ang pinakamatibay na ating sandata. Yung healthy na Pilipino. Kaya sa totoo lang po, lahat ng ito, sinabi na sa atin ng dating Pangulo eh. Hindi na ito bago. Parang rewind lang. Rewind lang natin. Lahat ng sinabi niya, nangyari. Kaya sana, ako naman din po ngayon, ay nananawagan sa lahat din ng mga kasama natin, na sana, kanina, inis na inis ako, pagising ko. May impeachment na naman. Ano ba itong kalokohan na to? Meron pa silang papiyapiyatos na hawak doon. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiya ng ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika. Wow! Talagang hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Isipin ninyo, ang ini-issue natin sa Vice President natin, piatos. Naiintindihan nyo ba yun? Na sa confidential ho kasi, inuulit ko, dati po tayo sa intelligence, hindi naman gumagamit ng totoong pangalan dyan, boss. Paano ko naman gagamit ng totoong pangalan niya? Give away mo na kung sino yung asset mo. Nilaglag mo, sinulog mo. Nilaglag mo na. Sunog na. naman yun. Pambihira talaga. Alam nyo, sa totoo lang po, ako'y nalulungkot. Kasi sa panahon nito, dapat sama-sama tayo. Lalala nyo, kasi parang pandemic ito, boss eh. Another phase ito ng pandemic. Dapat sama-sama tayo dito. At yung mga natutunan natin dapat nung pandemic, i-apply natin ngayon. Kasi nung nakaraang pandemic, naipakita sa atin ng dating Pangulo kung paano i-handle. So meron na tayong leksyon eh. Mas worst pa nga yung pandemic. Mas worse pa yun, ha? Dahil Di mo alam pwede eh. Ito po, pwede mo ito dapat napaghandaan eh. Opo. Di ba? Meron na ng mga warning, Kaya sana, wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Hindi ito yung oras na yun, boss. Opo, balikan ko lang sir yung mga post po ninyo para sa kabatiran nating mga kababayan. Sorry, 6 napahaba, boss. Okay lang, sir. June 16, 2025, sinabi po ninyo, kumusta ang ating food security? Malinaw na po ang kakampihan ng mga bansa sa kaganapan sa Middle East. June 16, 2025, as of 2023, 2.2 million OFW na sa Middle East. Same day pa rin, sir. June 16, 2025, ginagarantiyahan ng Konstitusyon ng Pilipinas ang karapatan ng mga tao sa impormasyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa publiko. Binanggit po niyo yung Article 3, Section 7 ng Constitution. Same day, magkakasunod ito na post. Same day, sir, langis, malaking issue. Ito sa bilihin. May plano na ba tayo? Uy, nagtatanong ka na, last year pa. Opo. May plano na ba tayo? Sa nangyayari at mangyayari pa? Eto, matindi, Senador. Evacuation plan para sa mga Pinoy sa Middle East, oras na para pag-usapan. At itong pinakatumbok, another post on June 26, 10 days after, ang krisis sa langis sa pamamagitan ng biglaan na pagtaas sa presyo o pagbaba ng supply ay maaaring malubhang makaapekto sa ating ekonomiya na posibleng humantong sa recession, inflation at kawalang tatag. Ngayong araw na ito ay na-announce po ng Pangulo ang pag-ugnay ng Pilipinas sa bansang China, kaugnay po sa usapin ng enerhiya. Sir, ano po ang masasabi ninyo na for the past years ay kalaban ang turing sa China? Alam niyo po, ito po yung pinaka-awakening nating mga Pilipino. Dito po ngayon lalabas na yung old belief natin na pagkalaban ng Amerikano ay kalaban natin, dito na po ngayon yan matatapos. Sapagkat makikita po natin dito na dapat tayong mga Pilipino, uulitin ko po, ang iniisip natin ay yung sarili natin. At natutuwa po ako, makikita natin na bagamat 4 na taon na walang naging continuity mula doon sa mga programa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mukhang ngayon
ay magkakaroon na po ng continuity. Ito po yung sinasabi natin na kung sana ang bawat Pangulo na papalit sa dating Pangulo ay magkaroon ng continuity na programa. Isipin ninyo, 4 years ang nawala. Ngayon natin ma-realize. Alhamdulillah, ngayon, sana magkatuluyan na at wala nang humarang. At hindi ko naman po sinasabi na maging anti-American tayo. Never. Ako po, kahit ako ay tinitingnan yung ganito, I love liberty, I love freedom, I love America. Pero, of course, laging nasa puso natin ang unahin ng Pilipinas. Pro-Philippines, sir. Dapat lagi tayong taong bayan natin ang uunahin natin. Interest natin ang uunahin natin. Dahil nandito tayo sa Pilipinas. O malinaw, nandito tayo. At itong gagawin ng ating Pangulo na Bongbong Marcos, kapag ito ay ginawa niya, magiging legacy niya to. Babaunin niya na ito. Kasi ibig sabihin, makakaroon na tayo ng sarili nating langis, mga mahal kong kababayan, kapag yan nagkaroon po tayo. At sinundan niya pa ng pakikipag-usap sa Sabah. Naku po, magiging maayos na po tayo in a way na hindi na tayo maapektuhan ng mga ganitong, alam nyo kasi, tayo po ay biktima ng batas eh. Itong nangyayari po sa atin, ito kasi yung deregulation, ng oil deregulation noong 1998. Ito po yung batas na ito na yung mga oligarko ng langis, sila na po ang nagdi-dictate ng presyo ng langis. Isipin ninyo, tumaas ang langis ng ganyang kataas na 100% na yata, from 50 to 110, parang ganyan na yata, 112. Masasyak ka talaga anong nangyari, parang asan ang gobyerno? Wala po tayong magagawa dahil yan ang batas. Kaya ngayon po, meron po tayong mga hakbang dyan sa Senado na yung batas po na yan, kung hindi ma-emendahan, ay ma-repeal yan. Hindi po tayo papayag na ganito ang gagawin sa atin para tayong mga alipin nitong mga oligarko ng langis. At saka, Senator, yung gusto ding suspendihin yung excise tax, kayo pumapabor din ho ba noon? Opo, tayo po co-author din po niyan. Pero ang masasabi ko lang po, makakatulong po ito. Definitely. Makakatulong po yan. Lahat po yan. Pati po yung VAT. Gusto din namin tanggalin yan. Medyo kumokontra pa ang administrasyon. Pero dapat tanggalin din muna yan. Suspendin muna. Pero lahat po yan may maitutulong. Totoo. Pero maliit. Maliit lang po yan. Ilang percent lang po yan. Opo. Ang gusto natin, yung hindi band-aid solution. Kasi ang tawag ko dyan, band-aid. Sususpindi mo, ibabalik mo. Kailangan natin ng tunay na solusyon. At ang tunay na solusyon, uulitin ko po, makapagnegosyo tayo kasama ang mga bansang inisip natin noon ay baka kalaban natin. Nabura na yan sa panahon ni Digong, pero bumalik. Pero ngayon, ano ba? Andyan. Sino bang handang tumulong sa atin ngayon? China, Russia. Yan po yung mga bansa na nandyan. Sana makagawa po tayo ngayon ng batas na gustong-gusto natin na maipatawag sana kami ng Pangulo. Kasi yan naman po ang nasa Article 6, Section 12 yata o 14 na anytime pwede niyang i-convene ang Kongreso para siguro kailangan na po namin amendahan talaga ang konstitusyon. Kasi kailangan po natin ibahin na yung mga provision ng economic provision ng ating konstitusyon para malaya na pong makapasok yung mga foreign investor. Kasi po, tatandaan po nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision na pinagbawalan po yung oil exploration natin with China. So medyo madami na namang kukontra dyan. Madami na namang lilitaw. Kaya sana po, tunay na to. Ako number 1 ako na humihiling sa taong bayan na nasa inyong mga kamay na po ito. Na sana kayo na po ang humiling sa ating Pangulo na amendahan natin ng economic provision, ng konstitusyon para malaya na po tayong makapag-muskito, ibig sabihin makapagbutas po sa mga lugar na alam nating may langis at gas. Opo. Senator, balikan ko lang po yung sinabi po ninyo kanina na sa gitna nga po nitong pagdeklara ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency ay nakikita po yung tamang panahon po ito para maisulong itong claim po natin sa Sabah. Opo. Pero paano po natin mapupursige po ng Marcos administration po niyan? Hindi ho ba ito magdudulot ng tensyon din sa relasyon natin with Malaysia? Hindi po.
Hindi po ako naniniwala na magkakaroon ng tensyon po ito. Mas matensyon po yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Mas matensyon po yan dahil ang nangyari po dyan, nagkalabasan na ng mga, nagkaputulan na ng daliri, marami na pong nangyari. Ang Malaysia po ay maituturing natin na kamag-anak natin yan. Malay race din po tayo kung matatandaan po ninyo. At aminado din naman po ang Malaysia magmula pa noon na sa Marcos Sr., kung natatandaan niyo po, ilang beses po yan na nakipag-usap dyan sa Malaysia patungkol po dyan sa Sabah. Saka hindi na po uso ngayon yung nakikipaggera. Hindi na po uso yan. Magkakasama tayo sa ASEAN. Pwede pong mamagitan ang ASEAN dyan patungkol dyan atin sa dormant claim. Ibig sabihin, matagal na po yan na nasa United Nations, matagal na po yan na pinag-uusapan, hindi po yan bagong desisyon. Yan po ay matagal na. Bubuhayin lang natin ang pakikipag-usap at hindi po ibig sabihin, ako po kung halimbawa, kung ako'y gagawing miyembro dyan ng ating Pangulo, na hindi, sumama ka dyan sa negosasyon dyan, hindi ko sasabing kunin natin ang Sabah dahil imposible namin. Hindi na po mangyayari yan. Hindi na rin po papayag yung mga taong nakatira doon. Ang ibig ko lang pong sabihin, ang nais ko lang, magkaroon naman tayo ng party dyan. Kung ano man yung langis na nakukuha dyan, anggihan naman tayo. Oo, hindi naman ibig sabihin na lulusubin natin, amin na yan. Hindi na po mangyayari yan sa makatotohanan ng pag-uusap. Oo, kasi yun din sanang sunod kong tanong sa inyo, Senator. Kasi papayag ba yung Malaysia na kunin ng Pilipinas ito sa matagal na panahon, yan talagang pinagtatalunan na. Pero ang nakikita po ninyo, sa pamamagitan ng pag-uusap pa rin, dialogo pa rin with Malaysia, ay makiklaim natin itong Sabah. Opo, alam niyo po, ako po alam naman po ng lahat na ako po ay Muslim. Ang mga kapatid po natin sa Malaysia ay Muslim din. At alam din naman po natin na ang magkakamag-anak, ang mga nasa Sabah at ang mga nasa Sulu. Oo, ano po yan relatives. Opo, at hanggang sa mga panahon nito ay may trade po dyan na nangyayari. Yan po tunay na nagaganap. So wala pong away dyan. Ang kailangan lang natin ay pag-uusap.